Isang makakalikasan na umaga mga partners at sa lahat ng ating mga kababayan sa mampanig kayo ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga OFWs na nanonood sa buong mundo. Alam niyo mga partners, yung basura na itinatapon kung saan-saan lamang ang isa sa mga dahilan ng mga pagbabara ng drainage dito sa Karangalan Village, Barangay San Isidro, dito sa bayan ng Cainta sa Rizal. At imbes na makadaloy yung tubig ulan ay inaanod at nababarahan ng mga drainage o ng mga kalat ng publiko yung drainage. Kaya nagkakaroon ng pagbaha. Kung matatandaan natin mga kapartners, bago pa man matapos yung taong 2024 ay hinagupit tayo ng iba't ibang bagyo. At isa nga ang bayan ng Cainta dito sa Rizal na lubhang binaha. Kaya naman, daan-daang mga volunteers ang tulong-tulong ngayon na nandito. Ayan, dito sa Karangalan Village, dito sa Barangay San Isidro, ang tulong-tulong na naglinis. Nandito tayo mismo dito sa May Creek. Ito ay 30 kilometers at ito ay papunta mismo sa Laguna de Bay. So, nakausap natin yung barangay. Importante, mahalaga na malinis itong creek na ito dahil yung mga basura kung hindi natin nakokolekta ay napupunta doon sa Laguna de Bay. Kaya naman ang ating mga volunteers ay masayang-masaya. Ayan, aktibong-aktibo na nakikiisa sa inisyatiba ng ating buting pastor, Pastor Apollo C. Quibloy. Ito nga ang kalinisan, tatag ng bayan. At ngayon naman mga partners, makakasama natin si Sir Noel Viray, ang Vice President ng Karangalan Village Homeowners Phase 1A. Sir Noel, dito po tayo. Magandang umaga po. Live na live po tayo ngayon sa SMNI. Magandang umaga rin naman. Magandang umaga rin naman sa inyo lahat. Sir, dito muna po tayo sa usaping basura. Kamusta po yung basura at gaano po kalala yung problema ng basura dito sa Karangalan Village? Actually, ang basura talagang grabe yung sakit na yan. Kumbaga sa tao, cancer yan eh. Pahawak na lang ha. Okay. Yan hanggat maaari yung LGUs natin, ginagawa ng paraan yan ng mayor natin na si ating kagalang-galang na Mayor Kit Nieto at saka yung barangay captain na kaninang bisita natin, si Kapitan Ricardo Licop, ayan ang talagang inaano nila, pinupukpok. At saka yung mayor po ngayon, si Mayor Ellen Nieto, meron po siyang project na segregation ng mga basura. Actually, pinapatupad na niya na yan yung segregation. Hindi yan pinipick up ng truck ng basura hanggat hindi nakasegregate. Tsaka may kanya-kanyang araw. Ginagawan talaga ng paraan yan. Tsaka yung mga basura ng mga pinutol na kahoy, mga supa na pinalitan, mga binaha, ayan special na itatawag mo yan. Hindi yan kasabay ng mga basura na ilalagay mo sa labas ng mga ginagamit pang araw-araw. Pero Sir Noel, yung kanina, yung pag-uusap natin, kahit may mga efforts na ginagawa yung lokal na pamalaan, meron din parang matitigas talaga ang ulo. Sa totoo lang, talaga napakahirap pasunurin sa mga, nung lalo ng umpisa yung segregation. Talaga napakahirap, lalo pag after ng typhoon, bumaha, ang dami na baha dyan ng mga gamit. Itatapo mo na yun, siyempre, ayun talagang problema. Sa ngayon, sa pang-araw-araw naman, talagang, yun nga, ginagawa ni Mayor ni Ellen Nieto, talagang sinesegregate na para madali ang pick up. Opo. Yung mga basura dito, sir, kadalasan ano yung mga kalimitan natin na nakukuha o nakokolekta? Kalimitan ba dito yung mga single-use plastic na after na ginamit ay itatapon agad? Actually, yung mga plastic na iniinom, meron na tayong nilalagyan ni Mayor Ellen Nieto na mga parang mga box diyan, mapapansin natin sa mga park, meron diyan parang inilalagay na doon ang tapunan ng mga plastic. Sa mga katulad sa park, sa basketball court, sa whole court, meron talagang tapunan ng plastic. Pinag-aaralan talaga nila kung paano masolusyonan yung basura, pero talagang problema yan. Oo. Problema talaga ang basura. Lalo na dito sa drainage, sir, napapunta pala itong Laguna de Bay. Floodway, ayan talagang manggagaling pa yan sa malayong sa baka Montalban pa o Marikina River. Dito talaga umano. Pero bago naman mapunta rito, meron pang ibang mga dinadaanan yan. Hindi lang yan. Pero talaga napupuno din yan, umaapaw din yan pagka talagang malakas ang tubig
baha, tubig ulan. Opo. Sir, gaano naman po kahalaga itong sinagawa po ng mga volunteers ng Sunshine Philippines Movement, syempre sa inisyatiba po ni Pastor Apollo C. Kibuloy na makalinis po dito sa Karangalan Village? Natutuwa nga kami at merong ganito na project yung grupo ni Brother Kibuloy na clean up drive. At isa nga itong napili nyo, ang laking pasasalamat namin. Yung isang dinaanan natin ngayon, malinis na pagkatapos dapat yan i-maintain na lang yan ng mga nasa harapan ng bahay nila na malinis para hindi yung aantay na naman nila mga project na ganyan, project ng Brother Kibuloy o kaya SMNI o kaya yung mga homeowners. Marami rin naman nagpa-project ng ganyan na maglilinis kasi nga siyempre para matulungan naman yung mga basura dyan na matatagalan na hindi nakukuha. Ngayon nakita ko, nakukuha na talaga. Talagang pati mga damo sa gilid ng mga seawall na yung mga ganyan, yung mga ganyan na sa gilid ng creek, tinatanggal nila. Pero yung doon mismo sa creek, ay hindi na namin talaga, iba na yan, LGUs na yan, o kaya barangay na yan. Nililinis din yan nila. Nililinis din yan. Sa isang taon talaga nalilinis nila yung creek na yan. Dahil malaking tulong din yan para hindi kagad bumaha. Maraming salamat po. Ayan po mga partner, si Sir Noel Viray, ang Vice President po ng Karangalan Village dito sa Homeowners Association, mismo dito sa Cainta, Rizal. At